Magandang umaga po sa ating lahat. Napakabilis po ng panahon, no? Tayo po ay pumasok na sa panahon ng Kwaresma dahil ngayon po ay Miyerkules ng Abo. At alam niyo, tuwing ah, papasok ang panahon ng Kwaresma bago pa man, ay naglalabas ng isang sulat ang ating Santo Papa. Ngayong taong ito, si Pope Francis naglabas po ng kanyang Lenten message, no, na pinamagatang Through the Desert, God Leads Us to Freedom. Maganda po ang nilalaman ng sulat na yun. Kung meron kayong pagkakataon, no, tingnan nyo lang, i-google nyo sa internet, no, at kapupulutan po talaga ng araw. Pero kung lalagumin ko at isa sa konteksto ko po, no, lalo na sa ating mga pagbasa ngayon, meron pong maaaring tignan, no, na tatlong salita, no. Yung una ay paglalakbay, yung ikalawa ay pagbabalik loob, at yung ikatlo ay pagpapakabanal. Yung una po, paglalakbay. Paglalakbay saan? Doon po sa sulat ng ating Santo Papa, binigyan niya ng pambungad yung larawan ng disyerto, no? At sinabi nga po niya, no, yung disyerto ay lugar kung saan tayo po ay nakikipagkaisa sa Diyos. Ang ganda nga ng kanyang isinulat doon, sabi niya, it is a place of our first love. Naku, tamang-tama naman. Valentine's Day po ngayon. Imagine, sabi ko ng Santo Papa, a place of our first love. Pag-iisipin natin, para bagang may kabalintunaan, kasi pag titignan mo ang disyerto, di ba? Ilang na lugar, no? Marami daw na mga mababangis na hayop dyan. Bibiglain ka lang, gugulating ka, no? At tahimik na lugar. At pag ikay nag-iisa sa disyerto, no, naabutan ka, walang tubig, no? Kaya sinasabi daw, yung lugar na yan ay lugar, no, kung saan maaari kang mamatay, no? Pero yan ang naging karanasan ng mga Israelita, di ba? Sila po ay pagka alis nila, nakalaya mula sa Ehipto, no, nakatawid sa pulang dagat, sila ay naglakbay patungong lupang pangako, yung sinasabing promised land. Ito po ay 40 taon, no, na kanilang naranasan paglalakbay sa ilang. At doon sa ilang maraming nangyari, no? Naharap nila yung kanilang pagiging makasalanan, sumamba sila ng mga Diyos-Diyosan, at nabanggit po yan ng Santo Papa dito po sa kanyang Lenten message, no? Pero sabi nga niya, kapag ikaw ay nandun, no, sa ganong sitwasyon, bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos para magnilay, para magdasal, at malaman kung sino pipiliin mo. Kaya nga sabi nga dito, di ba, God leads us to freedom, no? Sino ang pipiliin mo sa iyong buhay, no? Kaya alam nyo, sa kwento ng bayang Israel ay talagang para itong love story. Ano ang tumitingkad diyan sa love story niyan, no? Ito ang Diyos, patuloy na nagmamahal sa kanila. Sila'y, sabi nga, no, parang pakiramdam wala ng pag-asa sa Ehipto, pero sa pagmamahal at awa, pag-ibig niya, pinalaya siya. Pero tingnan nyo, pinalaya sila, nung sila'y naglalakbay na sa ilang, di ba? Alam mong kwento, kasama nila si Moises. Nung si Moises umakyat ng bundok, ano ginawa nila? Gumawa sila ng tinatawag na gintong baka, at yun ang sinamba nila. Nagkasala sila sa Diyos. Pero ang Diyos,
mabuti pa rin at minahal sila, pinatawad sila. No? At patuloy yan, no? Kasi kaya nga pagbabasahin yung matandang tipan, yung mga propeta, yun ang naging bukasyon. Patuloy yung kanilang pagpapahayag na magkaroon ng pagsisisi ang bayang Israel sa kanilang kasalanan. Tinapon sila sa ilang din sa Babylonia. Pero mahal sila ng Diyos, pinauwi din sila sa kanilang tunay na tahanan, tunay na bayan. Kaya siguro maituturing natin itong ating pagpasok, no, sa Lenten season, sa panahon ng Kwaresma, ay ituring nating isang hindi lang panahon, kundi maaaring isang karanasan ng pagtatagpo sa ating minamahal na Diyos. At malaman sa ating sarili, ito ang Diyos, tapat na nagmamahal sa bawat isa sa atin, tayo namang kaya tutugon ng pagmamahal o pag-ibig din sa Kanya. Kaya sabi nila, di ba ngayon, February 14, Valentine's Day, aba, itong 40 days of Lent, araw-araw, Valentine's Day. Di ba? Kasi ating mararanasan, no, ang pag-ibig ng Diyos. Yung ikalawa ay yung pagbabalik loob. Sinabi din ng Santo Papa ito, ang Kwaresma ay panahon ng pagbabagong loob sa Diyos. Sabi nga niya, Lent is a time of conversion. No? Kaya mapapansin ninyo, no, hinaharap natin yung ating pagiging makasalanan. No? At sinasabi, no, ito yung pagkakataon na dapat talikdan ang kasalanan at sumampalataya sa Diyos. Kaya mapapansin nyo, hindi ba yung abo, no, na ilalagay po sa ating mga noo? Yung unang formula, sasabihin po ng pare o obispo ay sa abo ka galing, sa abo ka din babalik. Dahil siguro paalala nga po sa atin, no, magbagong buhay ka dahil ako iisipin mo na mabubuhay ka habang buhay. No, excuse me, hindi yan mangyayari. No? Kaya gumising ka na sa katotohanan. Kung ikay pariwara sa iyong buhay, magbago ka na, magbalik loob ka sa Diyos. Yung isang formula na ginagamit din ay yung talikdan mo ang kasalanan o magsisi ka. No? Magsisi ka sa iyong mga kasalanan at sumampalataya sa Ebanghelyo. Di ba? Yun yung ikalawang formula. Kaya ito yung magandang pagkakataon ng pagbabalik loob sa Diyos. Kaya dito nga binigyang diin ng Santo Papa sa kanyang message, no? Lenten message. Ito yung panahon ng paglaya. Paglaya saan? Sa kasalanan. Kaya a time of freedom to choose God. Yan ang sabi niya, no? Kung yan ay ating talagang siseryosohin, itong 40 araw na ito, masasabi natin parang spiritual retreat, araw-araw ay Valentine's Day, mararamdaman natin yung pag-ibig ng Panginoon at tayo ay uudyukin niyang tumugon ng buong pag-ibig. Ang pagtugon natin, magbabagong buhay tayo kay Kristo. Sabi nga nila, freedom, kalayaan, di ba dapat? Mamimili ka nga. Kasalanan ba o Diyos? O kaya, impyerno ba o langit? O tanungin ko kayo, sa tingin ko, pag pinag-usapan ng tunay at totoong kalayaan, hindi mo pagpipilian yung dalawa. Bakit?
Kasi, ewan ko sa inyo, meron bang pipili ng impyerno dito? Itaas ng kamay. Wala. Kaya ang tunay na kalayaan, true freedom, you choose only God. You choose heaven. Pipiliin mo ang Diyos at ang buhay na walang hanggan. Dadako na po ako dun sa ikatlo, pagpapakabanal. Di ba? Magandang isipin, no? Siyempre, pipiliin mo ang Diyos. Pipiliin mo ang langit. Kapag dumadating ang Kwaresma, paano mo gagawin yan? At yan ang nasasaad sa ating ebanghelyo ngayon. May 3 disiplina ang Kwaresma. Sabi ang pag-aayuno, ang pag-aambag, at panalangin. Iyan naman ay naririnig na natin. Pero, sinasabi dito, bakit ba ito mapapabanal tayo? At dito ko ipapaliwanag ng napakasimple, ngunit siguro may pagpapalalim. Ano kaya yung pagpunong-puno ka ng sarili mo? Ano kaya yung punong-puno ka ng kasalanan? Di ba? Pag punong-puno ang buhay mo ng kasalanan at pagka makasarili, paano makakapasok si Lord? Paano makakapasok ang Diyos sa iyong buhay? Kaya kailangan ng 3 disiplina. Kasi yan ay gawain ng paglilinis ng sarili, ng kaluluwa, para ang Diyos ang pumuno sa ating pagkatao, pagkakristyano, yung ating buong buhay. Diba? Tingnan nyo. Pag nag-aayuno ka, pag-isipan nyo, fasting yan. Mahirap ang fasting. Maraming uri nga ng fasting, di ba? Pwede. Sabi ngayon, strict fasting and abstinence. 1 meal a day, bawal ang karne. Kasi yun ang mga hinahanap ng katawan natin. Sabi nga, dapat kumakain lang tayo ng 3 times a day. Mga Pilipino, 6 times, 7 times. Naku, talaga walang tigil kumain. Kaya sigurado maging mahihirap ngayon. Lalo na, malaking sakripisyo. Bakit? Valentine's Day. Sana mga tao, lalo na ang mga nagmamahalan, mag-asawa, magnobyo, nobya, di ba? Magde-date, dapat kakain. Paano na ngayon? Hindi pwede. Dahil kung Katoliko ka, dapat mag-o-observe ka ng strict fasting and abstinence, no? Sabi, yan ay mula 14 years old hanggang 59 years old. Pag senior ka daw, ay ano ka na no? Exempted ka na. Senior na nga ako, tsaka si Father Manny. Exempted na kami. Pero gagawin ko pa rin. Kasi itong disiplinang ito ay maglilinis sa aking katawan. Isang ritual, sabi nga nila, cleansing, pero makakatulong dahil may sakripisyo akong gagawin. Diba? Ganon din yung pag-aambag, almsgiving na sinasabi. Diba? Kung tayo medyo lustay, bili lang ng ganito, maisipan lang, kain lang dyan. Dahil ngayon ay strict fasting and abstinence, no? Ang gagawin natin, dapat may pag-aalay. Kasi yung dating gawi o yung gusto nating gawin, medyo magtitimpi po tayo. Pero magandang isipin, di ba? Kaya nga, tayo din ay nagfa-fasting, makita natin na isang sakripisyo yan. Ang pag-aambag natin ay sakripisyo dahil masasaktan ang bulsa natin. Kasi meron tayong paglalaanan. Kaya sabi ang hamon,
Yung hindi mo ginagawang pagtulong sa mga nangangailangan, pagkakawang gawa, gawin mo. Minsan mahirap bumunot sa wallet, di ba? Kung may uutang. Tama po ba? Kasi alam mo, baka hindi ka nabayaran at maraming pagkakataon, hindi nagbabayad. O. Pero pag nag-aambag ka, hindi mo na iisipin yan. At ang pag-aambag ay hindi lang pera, kundi kung ano yung sobra sa atin. At sigurado maraming sobra sa buhay natin. Ipamigay mo, ibigay mo sa nangangailangan. At ang pag-aambag ay pagkakawang gawa. Kaya ano nangyayari? Hindi ka nagiging makasarili. Lumalabas ka sa iyong sarili. At ang ginagawa mo ay may sakripisyong pag-aalay sa kapwa na pag-aalay mo din sa Diyos. Kaya lalong nagiging makahulugan ngayon yung ikatlong disiplina. Ano yon? Panalangin. No? Kasi pag tayo nananalangin, katambal itong pag-aayuno, pag-aambag, yung paglilinis ng buo nating sarili, habang tayo nananalangin, sinasabi natin sa Panginoon, Lord, Ikaw ang pumuno sa aking buhay. Ikaw ang maghari sa aking buhay. Ikaw ang mamayani. Bakit? Kasi gusto kong maging banal, katulad mo na banal. At yan naman ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Di ba? Be holy as I am holy. Be perfect as I am perfect. Yun ang mga pananalita. Maging banal, katulad ko na banal. No? Kaya, lahat po yan, magkakaduktong. No? Maganda nga pong isipin, no? Ito po sabi ni Pope Francis, babasahin ko sa Ingles. Prayer, almsgiving, and fasting are not three unrelated acts, but a single movement of openness and self-emptying in which we cast idols that weigh us down, the attachments that imprison us. Kasi alam naman natin, kapag tayo'y puno ng kasalanan, tayo'y puno ng sarili, hindi makakapasok ang Diyos. Hindi mamamayani ang Diyos. Pero pag tayo ay naglilinis, no, sa kasalanan, at kung anuman ang hindi makadiyos, pinapupuno natin ang ating buong sarili't pagkatao ng Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya tandaan ninyo, no? Mula po yan sa Lenten message ng ating Santo Papa. Paglalakbay sa disyerto. Pagbabalik loob sa Diyos. Pagpapakabanal tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.